Ay, grabe. 'Di ba? Ang sarap sa feeling kapag kasama natin yung mga alaga nating aso. Sila yung best friend natin eh. Tingnan nyo na lang tong sina Juan at Bantay. Perfect example ng isang super happy na fur parent at isang healthy, masiglang doggo. Pero alam naman natin, minsan biglang nagbabago ang lahat. Paano kung isang umaga paggising mo, yung dating makulit mong aso, bigla na lang matamlay? Ayaw nang maglaro, hindi ka na sinasalubong sa pinto, nakahiga na lang. Dito napapasok yung tanong na kinatatakutan nating lahat bilang fur parent. Bakit biglang matamlay si Bantay? May sakit kaya siya? Okay, pero bago tayo mag-deep dive sa mga posibleng dahilan, isang super important reminder muna. Itong discussion natin ay gabay lang for informational purposes. Hindi ito kapalit ng professional medical advice. Pagdating sa health ng alaga ninyo, please, laging kumonsulta sa isang lisensyadong veterinaryo. Sila talagang expert dito. Okay? Let's be responsible for our parents. So game na? Para tayong mga detective ngayon, hahanapin natin yung mga clue o yung mga senyales na pwedeng magsabi sa atin kung may something wrong ba sa alaga natin. Tutulungan natin si Juan na alamin kung anong nangyayari kay Bantay. Ready na? Tara, let's go! Okay, first clue, at ito yung isa sa pinakamadaling mapansin, yung appetite niya. Kung yung aso mong dati grabe kung lumamon, tapos bigla na lang ayaw kumain, kahit yung favorite treats niya tinatanggihan, that's a big red flag. Ganon din sa pag-inom, kasi kadalasan ito yung unang paraan ng katawan nila para sabihin, hey, may mali sa pakiramdam ko. Next clue, well, medyo messy to pero napaka-importante. Pagsusuka at pagtatae. Alam mo yon, kung isang beses lang naman sumuka, baka may nakain lang na kung ano. Pero kung sunod-sunod na yan o kaya may kasama pang ibang sintomas, malinaw na yan na sign ng problema. It could be a simple tummy ache or something more serious. Ito namang clue na to, medyo subtle. Hindi siya kasing obvious ng pagsusuka. Napapansin mo ba na parang laging nauuhaw yung aso mo? Yung inom siya ng inom, tapos syempre ihi rin siya ng ihi. Itong sobrang pag-inom at pag-ihi, pwedeng sinyalis yan ng mas malalim na health issues like kidney problems or even diabetes. So importante talagang i-monitor yung water intake nila. Minsan naman, yung problema hindi sa loob ng katawan, kundi sa buto o kasukasuan. Napansin mo ba si Bantay na parang hirap tumayo o kaya umika parang may masakit sa paa niya? Baka may injury siya or arthritis, lalo na sa mga senior dogs. Kung dati super active niya tumakbo, tapos ngayon ayaw nang gumalaw. Yan, bantayan mo yan. Yep, parang tayo lang. Nagkakasakit din sila sa respiratory system. Kung palaging umuubo o bumabahing ang aso mo o kaya may sipon, pwedeng may infection yan or allergies. May isang specific na ubo, yung parang tunog ng gansa. Yan yung tinatawag na kennel cough. And of course, huwag nating kalimutan yung skin and coat nila. Kung kamot siya ng kamot, may mga namumulang parte sa balat niya, o kaya bigla ang naglalagas yung balahibo niya, clue din yan. Pwedeng dahil sa pulgas, allergies, or skin infection. Kaya ugaliin nating i-check yung balat nila from time to time. So yan na, nakakolekta na tayo ng mga clue. Marami-rami na tayong naobserbahan. Ngayon, dadako tayo sa pinaka-importanting tanong sa lahat. Kailan ba dapat tumawag ng vet? Kasi guys, itong desisyon na to pwedeng magligtas ng buhay ng alaga natin. Dito, kailangan nating malaman ang difference between wait and see versus emergency, okay? Dito sa kaliwa, may mga sintomas na pwede mo munang obserbahan like bahagyang pagbabago lang sa appetite or isang beses lang sumuka. Pero yung nasa kanan, ito yung mga emergency signs. Kapag hirap nang huminga ang aso mo, sunod-sunod yung pagsusuka, may dugo sa dumi o suka, o hindi na siya makatayo, please, wag nang maghintay. Dalhin na agad sa vet, agad-agad. Siyempre, ang ultimate goal natin ay hindi lang yung gamutin yung sakit, kundi yung iwasan na mangyari ito. You know what they say, prevention is always better than cure. At para magawa to, kailangan nating maging partner ng veterinarian natin sa pag-aalaga sa best friend natin. At paano natin to gagawin? Actually, may tatlong simpleng pundasyon lang. Number 1, masustansyang pagkain. Quality dog food is key. Number 2, tamang ehersisyo para manatili siyang fit at happy. At number 3, and this is super important, kumpletong bakuna at regular na check-up sa vet. Yang tatlong yan ang sikreto sa mahaba at malusog na buhay para sa kanila. So, tandaan natin ito palagi.
ang pagiging isang responsable at mapagmasid na fur parent ang pinakamagandang regalo na maibibigay natin sa kanila. At sa journey na yan, hindi tayo nag-iisa. Nandyan ang ating mga vet para tulungan tayo. Kasi sa huli, ang vet ang best friend ng best friend mo. So kung love mo ang mga aso, please join Chill Dog Family. Marami pa tayong tips, tricks at syempre mga adorable moments na parating. Don't miss out. Subscribe na kayo.